Mga kwento ni Felmo. Taong 1900 at 19. Bago pa man nakilala ang lugar bilang parte ng Davao de Oro, ay kilala ito sa pangalan na Compostela Valley. Madalas kaming magbakasyon dito tuwing walang pasok sa eskwela. Taga Compostela Valley si Mama. Masaya ang bawat bakasyon, na kung pwede lamang nahilingin na wag nang matapos. Pero hindi rin namin inaasahan na sa isang masayang bakasyon, matatapos ang buhay ng aking kaisa-isahang pinakamamahal na kapatid. Katapusan ng buwan ng Marso, kakatapos pa lamang ng graduation ko sa elementarya. Nasa bahay lamang kami ni Mama at ng baby kong kapatid ni si Aya. Nilalaro ko ang kapatid ko sa kona nito nang dumating si Papa. "Cedric, may sasabihin si Papa sa inyo," wika ni Papa habang nasa pagkainan na kami. "Ano yun, Pa?" "Magbabakasyon tayo sa Compostela. Doon tayo magdadaos ng mahal na araw. Nakakuha ko ng 1 linggo na pagliban sa trabaho. Itinaon ko ito sa linggo ng mahal na araw kung kahit medyo mahaba-habang bakasyon ko." Dahil sa sinabi ni Papa, wala akong pagsidlan ng tuwa. Gustong-gusto ko kasing magdiwang ng mahal na araw sa probinsya. Maliban sa doon lumaki si Papa, ay nandun rin ang mga pinsan ko na siyang nakakalaro ko. Hindi kasi kagaya sa syudad na bawal maglaro sa kalsada dahil maraming sasakyan. Doon sa probinsya, nakakalaro kami ng hindi limitado ang aming galaw. Doon ako natutong umakyat sa mga puno at lumangoy sa napakalinaw na ilog. First time ni Baby Aya na uuwi ng probinsya, Papa. Ako kasi, Sir Seth, nung umuwi kami ng probinsya, nung first time ko, mahigit 1 taong gulang ako nun. Pero itong Baby Aya ay 5 buwan pa lamang. Wala naman ng problema. Naroroon naman sila lolo at lola. At yung mga kapatid ni tatay. Maraming katuwang doon. Dapat ay Biyernes ng umaga ang lipad ng eroplano patungong Davao. Pero na-delay ito at inabot na ng hapon bago ito makaalis nun. Kung kaya't maggagabi na bago pa man kami nakalabas ng airport. Sa aming paglabas, alam naming may naghihintay ng sundo. Pero nang pumunta na kami sa mga hinihintay ng mga magsusundo, merong isang mama ang lumapit sa amin. Nag-alok ito ng masasakyan kung wala pa kaming sundo nun. Pero maya-maya pa, nilapitan na kami ni Tito Tasing. Ito ang nakakatandang kapatid ni Papa at siyang nagmamaneho ng kanilang jeep. Kagad naman akong nagmano kay Tito. Maya-maya nakita ko na rin sina Lolo at Lola na lumalapit sa amin. Kung kaya't doble ang saya ko. Sila kasi mismong nagsundo sa amin at mas lalo pang naging masaya sina Lolo at Lola nang makita nila si Baby Aya. Sabik ang mga ito sa apo na babae. Dahil 5 kami mga apo nila na puro lalaki nun. Si Aya ang pang-anim at kauna-unahang babae na apo sa pamilya. Kung kaya't maging sila tita at tito ay tuwang-tuwa sa kanya. At dahil pagod sa biyahe ay kaagad akong nakatulog habang nakaunan sa mga binti ni Papa. Para kasi akong inuugoy sa duyan habang nakasakay sa jeep nun. Napakasarap pa ng preskong ihip ng hangin. Dahil sa puro kakahuyan ng gilid ng kalsada, papunta sa lugar nila Papa. Lalo pa at may katagalan ng biyahe at malalamig ang hangin na dumadampi sa balat ko. Kung kaya't mabilis akong nakapikit. Ginising na lamang ako ni Papa nang nakarating na kami sa bahay nila Lolo at Lola. Natuwa naman ako nun dahil naghihintay na mga pinsan ko sa akin.
Mag-aalas 10 na ng gabi nang nakarating kami sa lugar. Nagsabi pa ang mga pinsan ko na sina Kuya Dexter, Rex, Obet at Boboy na hindi pa sila kumakain dahil hinihintay nilang pagdating ko para sabay na kaming kumain nun. Napangiti na lamang ako at niyaya ko na silang kumain na muna kami ng hapunan. Kaagad namang nagsabi si Tito na, Oy! Kayong 5 makukulit. Dun kayo sa isang silid ha. Buo na naman yung grupo niyo, nako. Madadagdagan ng pagkakalbo ng lolo tasin ninyo dyan. Wika nito sabay tawa. Kung kaya't nakitawan na rin kaming magpipinsan. Masaya ang gabing yon. At dahil sa pagod sa biyahe, maaga din akong nakatulog. Kinabukasan ay masaya kaming naganda kasama ng aking mga pinsan. Dahil pupunta umano kami sa dagat. Ito talagang namimiss ko sa probinsya dahil malapit sa dagat. Ay yun ang malaking bahagi ng bonding namin. Nagtatampisaw sa dagat tuwing umaga. At sa tabing dagat kumakain ng almusal. Dala din namin si Baby Aya. Si Mama at Tita ang nag-aalaga sa kanya. Dinala nila ito sa tabing dagat kung saan kami naglalaro na magpipinsan. Dahil bibo din ang kapatid ko kung kaya't tawa ito ng tawa habang pinapanood kami. Nang walang ano-ano, ay tila ba nakapitan ng salabay ang isa kong pinsan kung kaya't pinunta nito ni Tita para tulungan. Saktong nang makalayo na si Tita, merong lumapit na alay kay Mama. Nagtitinda ito ng mga kakanin na biko at mga kakanin na gawa sa kamoting kahoy. Hindi naman ito inintindi ni Mama dahil marami naman kaming dalang pagkain pero ang matanda, hindi pa din umaalis. Kinakausap nito ang kapatid ko. Hanggang sa lumapit na si Papa at Tito at Singko. At nang makita ng matanda na lumapit sila ay dali-dali na itong umalis nun. Hinawakan niya ba si Aya? Tanong ni Papa kay Mama. Hinawakan niya yung paa. Sagot ni Mama nun. Napamura naman si Tito nang marinig yon. Dali-dali itong bumalik sa cottage na inuukupan namin at naghanap ng luya. Mabuti na lamang at may dala si Lola. Kagad itong kinuha ni Tito. Dali-daling hinipan sa bunbunan si Aya. Pagkatapos ay hinaplusan ito ang pusod at ang paa ni Aya. Maya-maya pa, biglang dumighay at umiyak si Aya. Kung kaya't ganoon na lamang ang galit ni Tito sa matanda nun. Huwag ka nang umalis dito sa cottage, Ma. Bili ni Papa kay Mama Rena. Kung maliligo ka sa dagat, iwan mo na lang si Aya sa akin. Dagdag pa ni Papa nun. Sumagot na lamang si Mama na hindi na siya maliligo at tatanawin na lamang ako ni Papa para malaman kung nasaan na ako banda. Sinunod naman yun ni Papa. Maya-maya pa'y huminto na din ako sa paligo. Dumadami na rin kasi mga jellyfish sa tubig kung kaya't natatakot ako na baka dumikit yun sa akin. Masakit at makati kasi ito. Kung kaya't umalis na kami ng mga pinsan ko sa tubig. Walang ano-ano. Bigla na namang nagpakita ang matanda. Ako ang nakakita nun. Doon naman ito nagtitinda sa isang ali na buntis. Naglalakad-lakad ang ali sa dalampasigan malapit sa amin ng mga pinsan ko. Kasalukuyan naman kaming gumagawa ng gusali na gawa sa buhangin. Na makita namin na kinakausap niya ang buntis nun. Tumingin-tingin naman ito ng paninda ng matanda. Nagulat naman ang babae nang biglang hawakan nito ang kanyang tiyan. Pagkahawak nito ay kaagad naman itong umalis at natulala naman ang babae. Kung kaya't tinawag ito ng pinsan ko na si Dexter. Nang hindi napansin ang pagtawag ni Dexter ay nilapitan naman ito ni Obet at kinalabit. Doon pa lamang natauhan ang babae at kaagad na bumalik sa mga kasama nito. 2 oras ang lumipas.
Naghahanda na kaming umuwi ng magsigawan sa kabilang cottage. Hinimatay na pala ang babaeng buntis na hinawakan ng matanda ang tiyan. Nagtaka din sila tito kung ano ang nangyari. Kung kaya't tiningnan nila ang kabilang cottage. At nang makita niyang sitwasyon ng babae, kaagad siyang humingi ng luya at hinipan ang noo ng babaeng yon. Pagkatapos ay may dinasal siya dito. Kasabay ng pagpisil niya sa mga kuko ng babae sa daliri. Inulit-ulit niya ito ng 3 beses at matapos ng ilang sandali, huminga ng malalim ang babaeng yon at kaagad na dumighay ng ilang beses. Maya-maya pa, unti-unti nang bumalik ang malay nito. Sabay hawak ng kanyang tiyan at nagsimula ng umiyak. Paulit-ulit nitong sinasabi na natatakot siya sa nilalang na kukunin umano nito ang kanyang anak. Tinatanong siya kung sinong nilalang pero hindi naman ito masabi. Kaya inisip ng mga kasama nito na nawawala na siya sa katinuan. Ang kapatid ko naman na si Aya ay bigla na lamang umiyak, kung kaya't nagmadali na kaming umuwi. Dinala naman ng babae ng mga kasama niya sa ospital. Sinabihan naman sila ni Tito Inko na humanap ng manggagamot para matingnan ng babae pero tinitigan lamang siya ng asawa ng babae at tila ba nainis ito sa kanyang sinabi. Malamang, hindi yun naniniwala sa mga bagay na hindi naaayon sa siyensya. Kung kaya't sa inis ni Tito, iniwan niya na lamang yon at tuluyan na kaming umalis. Maayos naman kaming nakauwi sa bahay at dahil sa pagod sa kakalaro sa tubig ay nakatulog naman kami. Nagising kami ng mga bandang hapon na. Tinawag kami ni Tita Honor para pagmeryendahin na muna bago kami maglaro sa labas. Pagkatapos naming magmeryenda ay maglalaro na sana kami pero pinagalitan kami ni Papa. Inutusan kami nitong hugasan ang aming pinagkainan at huwag umasa sa mga kasamahan sa bahay dahil marami na umano silang ginagawa. Sinunod na lamang namin sina Papa para hindi na kami pagbawalan sa paglalaro nun. Nang matapos na namin ang aming ginagawa, ay dali-dali na kaming lumabas at naglaro. Hinayaan na lamang kami nila Papa. Masaya kaming naglaro sa bakuran at umakyat sa mga puno ng bayabas. Habang nasa itaas ng puno, nakita namin ang pamilyar na nilalang na naglalakad sa gilid ng burol. Para bang may pupunta nito na nasa bahagi, sa unang bahagi ng aming lugar. Tingnan niyo yung aswang oh. Saan kaya pupunta yan? Wika ni Buboy. Huy Buboy, huwag ka magsalita ng ganyan. Pag ikaw narinig niyan, yari ka talaga. Tila ba may kung anong mahika naman ang nangyari. Biglang lumingon ng babae at direktang tumingin ito kung saan kami naroroon. Sa gulat namin ay kaagad kaming bumaba ng bayabas at dali-daling lumapit sa kanila Papa. Si Buboy naman ay namumutla sa nervyos nun. Anong nangyari sa inyo? Tanong ni Tito Tasing. Matanda pa. Tiningnan kami ng nakakatakot. Wika ni Buboy. Paano naman kasi? Tinawag mong aswang eh. Sabi ni Kuya Boyet, na siyang pinakamatanda sa aming lahat. Bakit? Nasaan yung matanda? Nandun kanina naglalakad eh. Sa may gilid ng burol. May pupuntahan po yata. Napakalayo nun ah. Narinig kayo? Yun na nga pa eh. Kaya kami natakot kasi narinig niya kung ano yung pinag-uusapan namin. Napakalayo namin eh. Saan siya papunta? Tanong ni Tito Inko. Parang doon po sa dulo. Sa unahan na bahagi ng barangay natin. Sa kabilang sitio yung punta niya. Taga doon yung babae na hinimatay kanina sa dagat ah. Wika ni Tito Inko nun.
Ibig sabihin, Tito, aaswangin niya yung buntis? Malalaman na lang natin kung may mabalitaan tayong nangyari sa babae. Para kasing hindi naniniwala ang pamilya sa mga bagay na hindi kayang maipaliwanag eh. Wika ni Tito Inko noon. At dahil mga bata pa ay hindi namin yon naintindihan. Nagpatuloy na lamang kami sa paglalaro hanggang sa sumapit ang kinagabihan. May narinig kaming hindi kaaya-ayang tunog na siya namang dahilan para sabihin ni Tito Inko ang mga katagang, "Ayan na, nagsisimula na siya." "Ano yun, Tito?" Tanong naming magpipinsan na noon ay naglalaro ng sungka sa sala. "Grabe po yung tunog. Matinis na masakit sa tenga." "Yan palang naririnig niyong masakit at matinis sa tenga. Hindi niyo pa narinig kung gaano nakakakilabot ang tunog ng nilalang na yan kapag nasa malapitan." "Tito, kilala mo po ba kung sino yung babae na yon?" Doon na sumagot si Lolo Goryo. Bessie umano ang pangalan ng ginang na yon. Asawa umano ng nagngangalang Guring. Bata pa lamang umano si Lolo o bata-bata pa. Ganun na umano katanda ang mag-asawang yon. Magpasa hanggang ngayon ay ganun na ganun pa rin ang itsura. Nawala na umano ang lahat ng mga kaedad na mga ito. Tumanda na sila ni Lola pero ang mag-asawang Guring at Bessie ay nasa ganung gulang pa rin. Napanganga na lamang kami ng bibig dahil sa sinabi ni Lolo. Hindi namin inakala na ganun na pala katanda ang mag-asawa. Parang immortal ang dating nila. "Ikaw, Cedric, gusto mo bang maging immortal?" "Lo, ayoko maging aswang, no? Sarap-sarap maging tao eh." "Bakit? Naranasan mo na bang maging aswang?" "Nako, kayong mga bata kayo. Maglaro na lang kayo kaysa magtalo-talo pa dyan. Mamaya pag narinig kayo ng aswang, puntahan pa kayo. Sige kayo." Pananakot sa amin ni Papa. Kung kaya't nagsitigil na kami noon na pag-usapan ang tungkol dito. Nagpatuloy na lamang kami sa paglalaro. At nang mapagod na, nagdesisyon na lamang kaming pumasok na sa silid kung saan kami natutulog. At nagkwentuhan na lamang tungkol sa mga napanood naming palabas sa may telebisyon. Hanggang sa tuluyan na kaming makatulog. Hating gabi, nagising ako sa tawag ng kalikasan kung kaya't bumangon ako at pumunta sa banyo para umihi. Nakailang hakbang pa lamang ako mula sa aming hinihigaan nang may narinig akong boses ng tila ba boses ng isang inahing manok. Nagtaka naman ako kung saan ito nanggaling dahil nasa itaas kami na palapag ng bahay. Kung may alagang manok man, ay nasa likuran naman ito na bahagi ng bahay. Kung kaya't hindi ko malaman kung saan nanggaling ang tunog na yon. Pinilit ko namang hindi bigyan ng pansin ang tunog pero habang lumilipas ang minuto, mas lalo itong nakakapangilabot. Nang wala sa loob na nilingon ko ang bintana nun. Hindi ito nakasara. Nang akma ko ng lapitan at isasara ko na sana, meron akong napansing kulay itim. Ang buong akala ko ay damit lamang yun ni Kuya Dexter na ipinatong sa bintana. Pero laking gulat ko nang gumalaw ito. Wala namang hangin pero bakit gumagalaw? Hanggang sa paghakbang ko ay medyo naapakan ko ang sungkaan. Isa yung tabla na pahaba na matigas na klase ng kahoy. Dinahan-dahan kong kunin ang kahoy na yon. Iniisip ko na pag pumasok ito ng bintana, ay kaagad kong hahatawin ng hawak-hawak kong sungkaan.
Sakto lamang na nakuha ko na ang kahoy nang umangat ang mukha nito. Kung kaya't hindi na ako nagdalawang isip nun. Hinampas ko ito sa mukha. Bigla itong bumitaw sa bintana at kaagad na lumipad palayo. Kaya't dali-dali kong sinarado ang bintana. Takot na takot ako sa nakita ko. Binuksan ko ang ilaw at gano'n na lang ang takot ko nang makita kong nanginginig sa lagnat si Buboy. Lumbas ako para tawagin si Papa. Mabuti na lamang at nagising si Lolo Goryo. Kaagad nitong ginising si Tito Inko. Pumunta naman ito at sinuri si Buboy. Umiiling ito habang nagsasabi na may humahabol kay Biboy nun. Dali-dali itong kumuha ng luya para hipan at tila ba dinasalan niya yon. At makalipas ang ilang sandali ay muling bumalik ang lakas nito at nagsimula ng magsuka si Biboy. Kasabay naman noon ay ang pagkakaroon ng tila ba malansa at nakakasulasok na amoy sa paligid. Hinahanap ni Lolo kung saan ito nanggaling. Kung kaya't nagkwento ako dito kung ano ang nakita ko kanina sa bintana. Hinawakan ako ni Lolo sa ulo at bahagyang ginulo ang buhok na ginagawa lamang nito kapag natutuwa siya. Mabuti na lang at nakasama mo yung mga pinsan mo sa isang silid, Cedric. Kundi, baka wala na tayong makulit na buboy na gigising bukas. Wika ni Tito Inko. Natakot ako sa sinabi niyang iyon. Kung kaya't tinanong ko siya kung ano ang pwedeng mangyari kay Buboy. Ayon dito, wag na nga akong mag-alala dahil magiging okay na si Buboy bukas. Kaya napanatag na rin ako sa sinabi niyang iyon. Hirap na akong makatulog ng gabing yon. Ayaw kasing mawala sa isip ko kung ano yung nakita ko kanina. Kinabukasan, tinanghali na ako ng gising. At si Buboy naman ay naging maayos na. Pero hindi na muna kami pinagala ni Lolo Goryo ng araw na yon. Tanging sa bahay na lamang kami nanatili. Linggo na kasi yun ng mahal na araw kaya pinagbabawalan na kaming pumunta kung saan-saan. Tanging sa paligid ng bahay lamang kami nanatili at maglalaro. Sumapit ang Biyernes Santo. Dinala kami nila Lolo para magsamba at magprosesyon. At dahil hindi pwede si Mama at Aya na magpagabi kung kaya't nauna na silang umuwi sa bahay. Kami naman ay gabi na nang nakauwi dahil gabi na natapos ang prosesyon nun. Mabuti pa naman ang kalagayan ni Baby Aya nung umuwi kami at nakipaglaro pa ako sa kanya. Yun nga lang, 10:00 ng gabi, nagsimula na itong umiyak ng umiyak at nagsususuka. Kasunod noon ay ang mga hindi na kaaya-ayang huni ng aming narinig sa paligid. Kaagad na pinuntahan ni Tito Inko ang kwarto nila Mama at Papa. Tiningnan kung nakabukas ba ang bintana. Sarado naman. Tiningnan niya ng maigi si Baby. Hinipan niya ito ng luya at nang hawakan niya ang paa nito. Napakalamig. Dali-dali siyang kumuha ng uling na nakalagay sa lata. Nilagyan niya ito ng insenso at kamangyan. Nilagyan niya rin ito ng palaspas na binindisyonan bago pa man ang mahal na araw. Dahil doon ay humupa ang panglalamig ng paa ng kapatid. Unti-unti na rin itong tumahan sa pag-iyak at hindi na sumuka. Napanatag na kaming lahat nun. Hindi pa rin natulog sila Papa at sila Tito. Hindi naman kasi albularyo si Tito. May konting kaalaman siya pagdating sa kung anong gamot na yan. Kung kaya't nakakaya niya kaming gamutin kung simpleng bati o tampong lamang. Pero kung mga may hirap na klase ng pagbati o malala na klase ng paggagambala ng mga nilalang, hindi na nito kaya pang gamutin. Kaya naman siya na mismo ang nagsasabi na patingnan na sa mga marunong at sa may mas mataas na kaalaman pagdating sa ganung bagay. Nakatulog ng maayos si Baby. Napanatag na sila Mama kinabukasan. Dahil hindi pa makakagala,
Kaya naisipan na lamang naming magpipinsan na sa bakuran lamang kami maglalaro sa araw na yon. Kinahapunan, dumating naman si Tito Tasing at nagbalita na yung buntis na babae na ginamot ni Tito Inko sa may dagat nun, nung nakaraang araw, natagpuang wala ng buhay sa kanilang bahay. Nagulat naman kaming lahat sa sinabi nito. "Paano daw namatay, kuya?" tanong ni Papa. "Sabi nila, nadatnan ng pamilya na may butas daw yung tiyan. Maliit lang, pero wala ng buhay. Pinanggigilan talaga ng aswang yon. Nakita pa nila na nanlaban yung babae dahil maraming galos sa braso eh. Tapos may nakita pa na parang hindi pag-aari ng babae. Kung ganun, sino ang may gawa nun? Pakiramdam ko, inatake ng aswang eh. Kaso nga yun, hindi naniniwala ang pamilya niya sa ganung klase ng nilalang kaya maraming tao yung nagbigay ng kanilang kuro-kuro. Kahit ako, umalis na rin ako eh. Ayaw naman kasi nilang makinig sa mga tao na patingnan sa albularyo yung babae. Mas naniniwala pa sila na pinasok ito ng nabaliw na aso. Wika ni Tito Atasing nun. Ganyan talaga siguro kapag masyado nang marunong ang tao. Iniisip nila na hindi totoo mga bagay o nilalang na hindi nakikita ng kanilang mga mata. Maayos naman na lumipas ang araw. Masigla si Aya, palatawa at makulit na. Tila ba walang nangyaring hindi maganda sa kanya noong nakaraang gabi. Mabilis na lumipas ang oras at sumapit ang araw ng pagkabuhay. Nakasanayan na ng aming pamilya na maligo sa dagat sa araw na ito. Kung kaya't nagkasundo naman ang mga nakakatanda na maligo noon. Siyempre masaya kaming mga bata. Pagdating sa dagat ay diretso na agad sa pagtatampisaw sa tubig. Hinayaan na lamang kami ng mga nakakatanda. Binilinan na lamang nila kami na huwag lumayo at huwag pumunta sa malalim na parte ng tubig. Si Mama naman ay karga si Aya habang naglalakad sa tabing dagat noon. Walang ano-ano ay may isang batang babae na lumapit dito. Tila ba tuwang-tuwa ito habang nilalaro niya si Aya. Hinahawak-hawakan niya pa ito sa paa. Nung una, natutuwa ang kapatid ko at nakakatawa din ito pero ilang saglit pa ang lumipas, bigla itong umiyak. Si Mama naman ay kaagad na sinabihan ng bata na tama na at dadali na niya si Aya sa cottage namin. Hindi na tumigil sa pag-iyak si Aya ng sandaling yon, na naging dahilan kung bakit umuwi na lamang kami sa bahay. Nangihina na ang kapatid ko. Muli ay sumuka ito ng sumuka. Ginamot ito ni Tito Inko. Alam niyang may gumagambala sa kapatid ko pero hindi niya malaman kung ano. At dahil sa sanggol pa, iniisip nila na baka sa hangin o naka-dede ng panis na gatas na umaga. Dahil nagdudumi na ito ng kulay berde. Kagad itong dinala sa provincial hospital. Pagdating doon ay inasikaso naman ito ng mga doktor. Ginawa ang lahat ng mga pagsusuri. Ang nakapagtataka, normal lahat ng resulta nun. Si Aya ay huminto sa pagsusuka at sa pagdudumi. Unti-unti na ring bumalik ang sigla ng katawan nito kung kaya't pinauwi na sila ng doktor. Pagdating sa bahay ay maayos si Aya. Nakatingin ito sa amin pero para bang walang reaksyon ang mukha niya. Kahit pa nilalaro-laro ko ito. Hindi mapakali si Lolo at si Tito Inko sa reaksyon ng batang yon. Kung kaya't naghanap sila ng albularyo. Pinuntahan ni Tito ang kilala niyang albularyo sa kabilang barangay. Naroroon naman ang albularyo sa bahay niya. Sumama na ito sa kanila pabalik nun. Sa daan kung saan ipinarada ni Tito ang sasakyan. Hindi kasi pwedeng ipasok ang sasakyan sa mismong bakuran ng bahay. Masyado na kasing maliit ang daanan kung kaya't ipinarking ito na may 30 metro ang layo sa bahay.
Pagparada niya ng sasakyan, nakita nila mag-asawang matanda na Bessie at Kuring. At ang nagpagimbal sa kanila, kasama ng mag-asawa ang batang babae na nakipaglaro kay Aya kaninang umaga. "Teka, yan yung bata na nakipaglaro sa apo ko kaninang umaga," wika ni Lolo. Napamura si Tito Inko nang marinig yon. Tinawag niya ang bata pero humawak ito sa laylayan ng bestida ng matanda. Tinanong ni Tito kung ano ang ginawa nito kay Aya pero hindi ito sumasagot. Ang mag-asawa, ngumisi lamang sa kanila at sa isang kisap mata lamang, bigla na lamang silang nawala. Doon na minadali ng manggagamot na pumunta agad sa bahay at kaagad na tingnan ang baby. Nang makita nito ang bata, napalatak na lamang ito at napabitaw ng mabibigat na kataga. Nagtanong kung sino ang huling humawak sa bata bago ito nagkasakit nun. At syempre, kinuwento ni Mama ang tungkol sa batang babae. "Saan siya inawakan ng bata?" tanong nito kay Mama. "Sa paa ho." Pagkasagot ni Mama ng sa paa, hinawakan ng manggagamot si Aya. Doon niya ito hinawakan kaagad sa paa niya. Tinanggal niya ang medyas na nakasuot dito. Pagkatapos ay nagdasal yon. Dinasalan niya ang dalawang paa ng kapatid ko. Doon ay nakita nila na may butas sa talampakan ng bata. Hindi nila maintindihan pero tila ba gawa yun ng maliliit na kung anong karayom. Pumalaw si Mama ng pag-iyak dahil tila ba isang pagbabalat kayo na lamang ang itsura ni Aya. Dahil nang dasalan ito ng manggagamot, ay biglang namutla ang kulay ng kapatid ko. Maya-maya pa ay tila ba kulay ubi na ang bibig niya na halatang wala na itong buhay. Todo ang pag-iyaw ni Mama at Papa habang tinatawag si Aya. Ako naman ay todo din iyak habang inaagaw ang kapatid ko sa kanila. Kung sana, naagapan ko ang bata kahit isang oras lang. Baka naisalba pa sana ang buhay ng bata. Pero wala na tayong magagawa. Nangyari nang hindi dapat mangyari. Ginamit ng nilalang na instrumento ang batang babae para mabiktima ang anak nyo. Malakas ang kutob ko na hindi lamang yung ordinaryong bata. Wika pa ng manggagamot. Si Mama at Papa naman ay hindi na nakasagot pa. Todo iyak na lamang kami ng mga oras na yon. Kaisa-isang apo at pamangkin na babae ang kapatid ko. Tapos mawawala na lamang sa amin ng ganun kaaga. Hindi ko mapapatawad ang gumawa nito sa pamangkin ko, Mang Tatoy. Kukuha ko ng patas. Managot ang dapat managot. Galit na wika ni Tito Inko at Tito Tasing. Kuya! Kuya ang anak ko, kuya! Sigaw ni Papa nun. Si Mama ay biglang hinimatay sa sobrang iyak. Maging ang mga tiyahin ko ay hindi na malaman kung ano ang gagawin. Kinukuha na ni Papa si Aya pero ayaw kong bitiwan ng kapatid ko. Dasal ako ng dasal nun. Siya yung kaisa-isahan kong hiling na binigay sa akin sa aming magpamilya tapos ganun na lamang ito kinuha. Kinausap ako ng manggagamot na bitawan ng kapatid ko. Pinalapag niya si Baby Aya dahil kailangang selyuhan ng katawan nito para hindi tuluyang makuha ng nilalang. Tama nang ang dugo lamang niya ang naubos ng mga ito. Sa kung anong paraan ay hindi ko alam. Wala akong nagawa kundi ang ilapag ang kapatid ko. Si Papa hindi umaalis sa tabi ng bangkay. Si Mama naman ay ginagamot nila tito. Hindi nito kinaya ang nangyari kay Aya kung kaya't hinimatay ito at nang magising ay hinang-hina ito. Nagmamakaawa si Papa sa manggagamot.
Gusto niya makakuha ng hustisya sa anak niya. Alam ko at naiintindihan kita. Pero Herman, isa-isa lang. Unahin na muna natin kung ano ang kailangan nating gawin. Sa ngayon, isiselyo ko na muna tong katawan ng bata at kapag nalibing na, muli ko itong sisilyuhan para hindi makuha ng mga demonyong yon. Pagkatapos, saka natin planuhin ang pagtugis sa lumapastangan sa anak nyo. Maliwanag ba? Umiiyak na tumatango si Papa. Isang oras ang nakalipas. Ang umiiyak na boses ni Mama habang tumatawag kay Baby Aya ang aming narinig. Naging napakasalimuot ng pangyayari sa buong angkan namin, Sir Seth. Hanggang sa ngayon, tuwing naaalala ko ang mga nangyari, ay bumabalik pa rin ang sakit ng nakaraan at ang trauma at galit ko sa mga aswang. Hindi yun katanggap-tanggap na pangyayari sa buhay naming mag-anak. Pagkatapos ng libing ni Aya ay hindi kami bumalik kaagad ng Manila. Tinugis nila Papa ang mga nilalang. Nabalitaan ko na nahuli at napatay nila ang mag-asawang ito. Pero nakatakas umano ang batang babae. Ganun pa man ay hindi sila tumigil sa paghahanap. Hanggang sa nakatanggap na lamang si Papa ng tawag na tinanggal na siya sa kanyang trabaho. Ipinagsawalang bahala niya na lamang yon. Hindi na rin siya nagpaliwanag sa amo niya kung anong nangyari. Parang huminto ang buhay naming lahat nang nawala si Aya, Sir Seth. Pagkalipas ng 2 linggo, kinausap ni Tito Inko si Papa. Pinayuhan niya sila Mama at Papa. Hindi ko na alam kung anong pinag-usapan nilang matatanda. Basta isang umaga, pinag-impake na kaming lahat para bumalik ng Manila. Sa pagkakataong yon, lahat na kami buong mag-anak, kasama sina Lolo at Lola. Pero sila Papa, Tito Inko at Tito Tasing ay naiwan muna sa probinsya. Ayon sa kanila ay susunod lamang daw sila kapag natapos na ang dapat nilang gawin doon. Hindi ko man maintindihan kung ano yon. Basta tumagal sila sa probinsya ng 2 pang linggo. At pagbalik nila sa Manila, doon na kaming lahat tuluyang nanirahan. Hanggang sa kasalukuyan.